Ang lalalim niyan mga brother. Moment of truth na to. Bahala na si Batman. Alright. Kalma amigo, kalma. Ang ganda ng daan mga brother oh. Ang lilim. Woohoo! Oh yeah. Good morning mga brother. Beautiful morning. Napakaganda ng umaga. Blue na blue yung kalangitan, no, di ba? Sarap mag-ride ngayon. So anyway, ang ride sa atin ngayong araw ay pupunta tayo ng Bamban, Tarlac. So napakalapit lang mula rito. Maaga pa naman, alas 7 pa lang, pero grabe yung sikat ng araw eh. Pinakaunang bayan yan mga brother ng Tarlac kapag galing kayo ng south. Dadaan tayo ng Luisita, Hacienda Luisita. Good morning pa rin mga brother. Time check natin, alas 9 ng umaga. So napakaaga pa, marami tayong mapupuntahan ngayong araw. Dito na tayo sa crossing kung saan tayo papasok papunta ng Batiawan campsite or Batiawan na overlooking. Dito tayo kakanan sa crossing na to. Hello ladies. Dito okay na. Oops, munti ka na. Alright. Woohoo! Batiawan view deck, here I come. Ito magandang mag sightseeing ngayon sa mga bundok. Berdeng berde na mga kabundukan ngayon mga brother. Paakyat na tayo. Oops. Ito na yun. Alright. Batiawan view deck. So dito muna tayo. Ito yung isa sa mga view deck dito sa Bamban. Malalim ata to. Alright. Tatakpan na. Ang tatangkad na ng mga talahib dito sa gilid eh. Ito. Ganda talaga, puro green. Wow. So pwede nating idiretso dito sa taas kasi meron pa namang sementadong part ng daan. Kasi wala na, hindi na masyado kita sa mapa yan eh. Nagagandahan ako sa lugar na to kasi hilit. Kaso baka mahal ng lupa rito, ano. Tara, puntahan naman natin sa taas. Tingnan natin yung anong meron dyan. Ito actually pinupuntahan to ng mga nagbabike. Yung mga mountain bike, mga ganon. Puro rough road na to, papunta dun. Pero subukan natin. Tapos may taniman din pala rito, farm pala to mga brother. Rambutan. Pero rough road na yan. Pero anong din siya? Rough road. Mahirap? Mahirap. Baka mahirap bigat eh no? Mahirap daw, sabi ni ate. Mahirap tayo matakadaan dito. Ganyan po sir, ganyan-ganyan kami. Nahihirapan sir. Nahihirapan kayo?
kahit kulong-kulong mo, mahirap. Ako, mahirapan tayo dito. Sa Sipatan View Deck. Ayan. Kasunod, ito yung susunod doon sa Batiawan, yung pinunta natin dyan sa baba. Taas-taas din to ah. Dito sa taas ng Sipatan View Deck eh, meron din kayong mauupo na mga ganito. At doon din meron sa may unahan. Meron pang duyan. Ayan, natanggal na yata yung isa. Tapos yun yung pinakamataas. At meron pang pahingaan din doon bago umakyat. So may solar ano rin sila dito, solar light. So ibig sabihin pag gabi ay open to. Hindi ko lang alam kung hanggang anong oras. Uy, meron pa lang ano dito, tree house oh. Tingnan natin. Ayos to ah. Ito naman yung tree house mga brother. Ba ayos to ah. Next destination natin, Dungawan Campsite. I think sa banda rito lang yon. Banda dito lang. Kaso nga lang dahil nga sira tong daan na to, rough road na yan, yung daanan sana natin papunta doon. Iikot tayo pababa, papunta doon. Tapos ikutan natin tong bundok na to para makapunta doon sa Dungawan. Pero dapat ko konektado yan mula rito eh. Pero wala tayong choice. Kailangan natin bumaba, baka mamaya mabalahaw pa tayo dyan. Pero sisilipin ko lang to saglit yung daan na yan. Kung kaya, kung hindi, babalik din tayo. Nagpakarga pa naman ako ng napakadaming gasolina kanina. Dapat 200 lang pinakarga ko. Alright, mapapasubo na naman tayo na ito. Tignan natin. Wish me luck mga brother. Oops, malalim nga. Oops. Buti na lang wala namang tubig yung mga lubak-lubak dito. Kasi kung may tubig yan, mas malaking problema. Woohoo! Ayayay! Ayayay! Kaya pa, kahit pa paano, kaya pa! Woohoo! Oh yeah! Ako may akyatan. Teka lang, baka ito yung mahirap. Mukhang kaya naman. Whoa! Oh shoot! Ako po mahirap to. Woo!
Pasubo na naman tayo mga brother. Diyos mio, garapon. Silipin ko lang. Dito pa lang napakahirap na. Nabudol tayo rito, nabudol. Ito pwede dito. Pwede. Ang tanong sa taas, gaano kahirap? Dito okay pa. Okay pa. Pataas na to mga brother, hindi yung lang mapapansin, pero pataas na to. Sobrang lalaki. Ang lalalim niyan mga brother. Ito mahirap to, mahirap. Dungawan campsite. Ayan, so makikita nyo may mga table sila rito habang nakatanaw kayo dito sa napakagandang view na to ng Clark. Tsaka syempre kitang kita nyo yung majestic Mount Arayat na yun. Tapos dahil nga nag-uulan na, ay puro green na rin ang kapaligiran. So yung camping naman nila dito nga pala ay 100 pesos. So another 100 pesos yung tent kung magre-renta kayo ng tent. Pero kung may sarili kayong tent ay di 100 pesos na lang babayaran nyo. Sa Cobia Bridge kitang kita dito, tsaka yung Clark. Ayan, Goshen Resort mga brother, Goshen. Ang ganda nyan, maganda sa loob yan. Parang nasa Europe. Ang ganda talaga ng location ng Bamban mga brother. Na-impress ako sa lugar na to. Boss, pwede na bang dumaan dyan? Ay, wala pa sir. Sarado pa po doon. Pero pwede makita? Pwede? Alright. Suabe. Yung dulo ng tulay na to merong bantay dyan, so it's likely na hindi tayo makakapasok. Kaya't babalik din tayo doon. At saka yung target nating Bella Montana na resort ay doon sa kung saan tayo dapat dadaan, papakanan doon. Ayan. Tanong tayo dito kay ate. Hey ate, gandang hapon. Entrance muna po. Magkano pong entrance? Bali, 70 per head po, 50 po sa parking. Yung 20 per head po sir sa mga tribong alta. May kakainan din ba dyan sa taas? Wala. Okay. So ito na guys, ang bungad ng Bella Montana Resort. Yung pag day tour 50 pesos yung parking. Tapos 100 yung entrance fee. Yun, tama. Ayan kahit saan daw dyan pwede kayo mag-camping. Akala mo golf course? Ito mga to guys,
I think dates. Ito mga to kung di ako nagkakamali. Yan, tumutubo yan sa ano, marami to sa ano eh, sa Middle East. Diba yung mga business nila yung dates. Ito yung dates nga pala, yun, may hinog na. Pwede kaya tayong kumuha doon. Kasi matamis to eh. Bumibili ako ng ganito online. Wala nang hugas-hugas to. Baka may in-sprayan pala to. Let's go. Handful ng dates. Kainin natin dito. Pag bumibili ka kasi online, I think hinahaluan pa nila yung ng asukal kaya sobrang tamis pag bumili kayo. Pero ang kagandahan nun, wala ng buto. Ito kasi syempre, kakapitas lang natin yan, may buto pa yan. Dito pa rin tayo sa Bella Montana campsite. Alas 2:30 na ang oras natin. Next na destination natin ay Capas, Tarlac. Dadaan tayo dito sa dinaanan ko kaninang part ng connector road ng Clark, Pampanga at New Clark City sa Capas, Tarlac. Tapos mula Capas, Tarlac pupunta tayo ng San Jose, Tarlac. Pababa paikot papunta ng pabalik ng Tarlac City. Yun ang magiging ruta natin. Okay, balik na tayo dito sa connector road. Shortcut. Para hindi na tayo iikot ng MacArthur Highway. Subukan natin dito ha. Sabi sa akin di pa daw natatapos eh. Lubak-lubak daw eh. Ako po, eto na yung madulas na klase ng buhangin mga brother. Naalala ko ganito ako natumba dun sa ano eh, Lucky Beach sa Bataan. Lipad ako dun eh. Boss, pwedeng dumaan? Pwede daw. Pag natumba ka dyan, magmumukha kang espasol. Uy, meron na nga. Sementado na dun sa kabilang side. Kampo O'Donnell na tayo. Barangay O'Donnell. Kasi may kampo dito banda eh. I think bandang kaliwa ata yung kampo. So hindi ko alam kung tapos na yung tulay dito. Sana tapos na kanila para mas mabilis yung biyahe natin. Parang tapos na. Ayun, tapos na.
Nahinog na yung langka. Magkano yung ganyan? Ano po? 200 kuya. ₱180. Ay muna tayo ng papaya. Ano ba ito? Taga saan kayo tayo sa baba? Taga-pleno po ako. Ay walang ano. Wala buto. Wala po yung malilit, walang buto pero kung Napabili tuloy ako ng langka ni ate. Brother, ngayong araw ay pupunta tayo ng San Jose, Tarlac. Kung maalala nyo yung last time na video ko ay nag-vlog tayo dun sa Bamban, Tarlac, diba? Sa unang bayan ng Tarlac pag galing kayo ng south. So ngayon naman i-feature natin yung kalapit lang din na bayan, which is yung San Jose. Itong San Jose na to hindi naman bago sa akin to, maraming beses na ako nakapunta dyan. Pero kung kayo hindi pa nakakapasyal sa San Jose, Tarlac, ipapasyal ko kayo ngayong araw. Titignan natin yung mga ilang mga tourist destinations nila dyan. Sa susunod na mga videos natin, kabuuan yan ay puro Tarlac, mga brother. Yan ang magiging content natin within this month at least. Hi guys, ngayon ay Sunday. Susuyurin natin itong mga bayan na malapit sa bundok ng Tarlac. Ang pinakamalaking part dyan ay San Jose, yung pinakamalaking chunk ng kabundukan. Pero guys, kung pupunta kayo ng Kapas naman, isa sa highlights yan ay yung papuntang Pinatubo, Mount Pinatubo. So merong 4 na bayan dito sa Tarlac na part ng bundok. Una na dyan yung Bamban, pangalawa ay yung Kapas, pangatlo ay yung San Jose, at ang pang-apat ay yung Mayantok. Ayan po yung 4 na mga bayan na may part ng kabundukan. Trevor Hills, meron ding Trevor Hills doon mga brother. Daanan na natin yung Trevor Hills na yan. Tara tara. Baka may makakainan din doon pati. Hindi pa ako kumakain eh. Alright, dito tayo papasok. Trevor Hills daw. Bago tayo pumunta ng Trevor Hills ay may nakita akong coffee shop dito. Alright, so ito guys, Cabin Cafe. Order lang tayo. Meron kayong salted caramel? ay wala sir. Ano bang meron dito? Sige na lang muna yung coffee na yun. Makachino po. Hot po ba sir? Ice? Pwede pa lang hot eh. Yes. Kala ko pero sige hot na lang. Hot na. Pili lang kayo ng presyo niyo sir. Sige, pwede naman dito kahit saan. Sige. Ito yung lugar naman. Maluwang pala ito mga brother. The Cabin Cafe. Ayan. Katabi niya manggahan. No? Ayun, nakikita ko na. Mga hills. Kasi itong Trevor Hills pala na to medyo mahaba-haba rin. Ang ganda naman ng location ng daan na to. Diba? Sa gitna ng hills. Wow. Ay, ang lalalim din ng baku-baku rin ng daan na ito. Whoops. Trevor Hills going right. Mukhang malalim to ha. Wait nga lang. Whoops. Alright. Teka lang, mukhang off-road na to. Paano tayo akyat niyan? Trevor Hills view deck daw, napakataas. Sira-sira yung daan mga brother. Pakita ko sa inyo yung daan ha. Sira-sira ito eh.
Yeah. Ayan, Trevor Hills view deck. Ako, hindi natin maakyat yung motor dito. Ayan, sira-sira. Pwede dito, ayun, halimbawa dito. Pwede tayo dito dumaan. Malalaki lang, pero hindi ko na lang dadalhin yung motor. Kasi alanganin pa rin to. Ayan, o. Sayang hindi pa nasisemento. Ah, ito pala, meron ng tire path dito. Or meron yatang daan dun sa kabila. Ah, okay. Ah, may daan pala doon mga brother. Hindi pala doon. Kaya kasi dyan, mahirap talaga dyan. Pagalingan magbalanse. Uy. Unang part pa lang, na-outbalance na. Sa kabila tayo. Oops. Medyo malapad naman yung daan. Yung pagka tire path. Kaso walang nagbabantay dun sa baba eh, no? Paano yan? May mga bisita rin dito mga brother. Boss, ito yung exit? Ah, dito rin. Wala naman daw pong kasalubong. Oo, konti lang naman tayo eh, no? Kaya galing kuya? Sa Tarlac City. Oo. Naka-lunch box. Oo. Kano yung ganyan? Magkano nga bili namin dyan? 2 plus ata yan? Kasama na yung plunge. Oo, kasama na lahat yan, isang set. Ito yung gusto ilagay sa NK ko eh. Oo, baka magkamas lang din yan. Marami nang nagbebenta ng ganyan eh. Tsaka madaling ikabit, madaling tanggalin. Hindi yung magkakatali-tali pa, wala nang ano. Pag nag-expressway. Oo, isang ano mo lang, ganunan mo lang. Sige kuya. Sige po. Oo. Alright mga brother, dito na tayo. Akyat lang tayo dito sa taas. Pedestrians only. Ayan. So hindi rin pala talaga pwede dalhin yung mga sasakyan dito sa taas. Kailangan lakarin talaga natin yan. Bawal magkalat. 1,000 pesos ang multa. Naku, huwag kayo magkakamaling magkakalat dito. Meron silang malaking kawa. Ayan o. Konkretong kawa. Ay, maganda nga. Pesos. Tayo makapaglakad-lakad dahil sobrang init mga brother. So na timingan natin na gantong oras tayo pumunta dito. Dapat pala hapon tayo pumunta dito para at least kahit pa paano makapaglakad-lakad tayo dyan. Pupunta tayo sana dun sa may dulo, which is yung pinakamataas ng hill na to. Pinaka-highlights kung saan natin makikita yung marker ng Trevor Hills or I love Trevor Hills, parang ganyan. Kompleto rin sila dito actually. Merong kainan doon sa taas, yung pinakita ko sa inyo kanina. Tsaka may mga kubo-kubo sila. Pwede rin mag-video, okay? Ay, may CR ditong dalawa, duyan kung saan tayo ngayon nakatambay. May ilaw din sila. Ay, may mga kubo pa. Meron din pang bata actually ito. Parang mga siso at kung ano-ano pa itong mga to. Ayan, mga pambata. At doon maraming kubo pala sa taas pa doon. Okay, so pwede pang pamilya rin to mga brother. Yung mga iba doon naglakad na sila oh. Kahit sobrang init. Marami pa naman tayong pwedeng puntahan dyan. Susunod na pupuntahan natin, dadaanan natin yung Limyak Park. At saka nga pala yung entrance fee dito ay 20 pesos lang. So murang mura. Let's go.
I think marami nang umalis, marami nang umuwi mga brother. So tayo naman. Uy, pare ko. Ano entrance lang? Ano entrance? 40. Ayan, sige, lakarin natin to kahit tanghaling tapat. Ang daming tao. Yan ang swimming pool nila, maluwang din. Pati dito napakadami. Pero at least dito mayroon ng mga puno pwedeng silungan. Pero maliliit pa lang siya. Ito pang bata, mayroon din mga brother. Ay. Ito yung dulo ng tulay pala. Mas malilim yan. Tapos dito mayroon din. Ayan sa baba. Sir, dito tayo sa taas. Sige. Eto na mga brother. Moment of truth na to. Bahala na si Batman. Katuwa naman to. Nung pumunta ako ng Abra guys, yung pinakamahabang hanging bridge dito sa buong Southeast Asia. Yun talaga, hindi naman sobrang taas, no? Malapad din yun, kaso nga lang may part din tong bridge na slant, nakaslant siya. At saka hindi kayo basta-basta maglalakad dito. Merong numbers ng tao na pwede maglakad dito. Kasi may babantay, siya magsasabi kung kailan kayo papasok. Halfway na tayo. Party dito medyo mababa na. Hindi ka na masyado maiilang, pero sumasayo pa rin sa dami na naglalakad yun dito. Mga pine trees mga brother, pansin nyo. Baguio feels, Benguet feels. Uy, teka lang, may daan dito. Kasi mayroon pang isang ganito dyan sa baba. Yun talaga yung pinupuntahan ng marami. Parang gusto ko makita dito, mas mataas. Masarap tambayan niya dahil malamig-lamig. May mga pine trees. Next destination natin ay Monastery de Tarlac. Medyo masukal na dito, no? Pero kanina pag-alis ko, nagsidatingan na yung mga maraming bibisita dito. Mas marami talagang namamasyal kapag kahapon kaysa sa umaga. Kasi masarap maglakad pag hapon eh. Pag umaga talagang pag alas 8 pa lang napakainit na, di ba? Merong 4 na motor na dyan sa mga namamasyal. Kanina ako lang nakaparking dyan eh.
Time check natin 4:20 ng hapon. Ako, maraming tao dito. Monasterio de Tarlac na tayo mga brother. Thank you. Ayon sa nabasa kong article tungkol sa Monasterio de Tarlac ay meron daw relic dito, na yung relic na yun ay merong part ng cross, parang chip or chunk ng part ng cross kung saan pinako si Jesus Christ noong unang araw. Pwede ba rito? Hindi yata ako pwede dito. 4 wheels lang ba to? Ay, wala pa lang tao. Kala ko may misa. Hindi ka bababa dito ka lang. Pupunta ko sa mama. Huwag ka na. Sige. Ayoko po. Doon tayo nang galing mga brother. Yun yung Tala Road, yung bundok na yun. Kitang kita rin mula rito yung kalsada. Mamaya pag pupunta tayo ng Sitio Baag, dito naman sa bundok na to yung tutumbukin natin. Kasi yung Sitio Baag eh, technically part pa rin yan ng San Jose, pero boundary siya ng Capas at saka San Jose, parang ganun. I love Monasterio de Tarlac. So bababa lang muna tayo, tapos titignan naman natin yung dulo ng Monasterio de Tarlac. Pangalawang beses ko pa lang to dito mga brother. O kita nyo, rough road na to. Tigas pa naman ang gulong ko sa likod. Sa malamang nag-uwian na yung mga pumunta dito kanina. Ang usually pinupuntahan naman dito yung simbahan at saka yung statue. Banda rito marami rin pumupunta, pero hindi kasing dami doon sa bungad. Kaya mahaba pa to eh. Tapos pakyat tayo dito. Lubigan Ecotourism. Whoops. Walang jong yan. Ito mga brother, yung sinasabi kong gazebo. Walang katao-tao, sa malamang nag-uwian na nga. Kasi mag-alas 5 na to. Yes, kakalabas lang natin sa Monasterio de Tarlac. Diretso na tayo ng Sitio Baag. Woohoo! Ito, napaka-epic tong daan na to. Ang lapad. Ang solid. Uy, pinapalapad nila lalo tong daan na to mga brother, oh. Ganda ng bundok na yan, oh, sa harapan. Hello. Mga tropa natin dito, mga katutubo. Hindi nga pwede, may bantay. Alam, mahirap yata to ah. Wala pa naman akong gloves na kapanibago.
Rough road din pala tong daanan dito. Wohohoy, wohoy, wahuhay. Apps. What? Astig yung slide nila rito, mga brother. Dito. So, isa sa pinaka-ingenious na invention ng mga Pinoy. Kakaiba to. So mayroon siyang gulong tatlo. Ito yung pinaka-manibela bale. Tapos dun sa likod mayroong dalawang gulong. So may bearing basically itong gulong na yan. Parang yung gulong din ng skateboard. Tirahin mo nga, Renz. Ang solid. Legit. Legit ang skateboard ni Ren. Apaka solid na ito. Genius invention ng Pinoy. So yun guys, ang ating rides dito sa San Jose, Tarlac. Napakadami rin pong pwede nyong pasyalan dito sa San Jose, Tarlac. Good morning. Alas 7:30, mag alas 8 na pala to ng umaga. So kung maalala nyo yung last video natin ay pumunta tayo ng San Jose, Tarlac at saka Bamban, Tarlac, diba? Dahil nga meron tayong gustong ma-achieve na goal na mapuntahan ng mga kabundukan dito sa Tarlac. Sa aking pagkakaalam, again, gaya ng nabanggit ko noong una, ay merong 4 na bayan. Isa na dyan yung Bamban, pangalawa yung Capas, pangatlo yung San Jose, at pang-4 yung pupuntahan natin ngayon, yung Mayantok. At based dun sa comment nung last na video ko dun sa San Jose, sabi San Clemente pa daw ay part ng bundok. So yan, pang-5 mga brother, nadagdagan ng ating listahan sa ating pupuntahan. San Clemente, Tarlac ang pang-5 bayan na sakop ng kabundukan. Nandito na tayo sa bahagi ng Mayantok kasi nalagpasan na natin yung boundary arc ng San Jose. Super chill ride lang to dahil nga malapit lang sa akin. Ganda ng bundok na to, di ba? Rocky Mountain. Eto lalo mga brother, napaka-epic din yan. Tapos dito sa tabi naman niya, kabilang side ng daan na to ay bundok. Ayun, may bahay dun. Damn bro. Alright mga brother, kain muna tayo. Ganda rin dito sa Mayantok. Sabi ko nga sa inyo, try nyo mag-rides dito sa may bandang Tarlac, dito sa gilid ng bundok. Makikita nyo sa map guys, kung alam nyo tinutukoy ko. So ang bundok again ay magsisimula sa Bamban, papunta dito sa Capas, San Jose, papunta dito sa Mayantok. Tabi po yan o paanan po yan ng bundok mga brother. So itong pinapakita ko sa inyo, yung pangatlong bayan pa lang napapasyalan natin ng part ng kabundukan. So
So may nagsabi sa akin na part daw ng San Clemente ay kabundukan pa yan. So isasama natin yan sa listahan. Ito nga pala si Sir, shoutout to. Pinapanood pala niya tayo, taga Abra. So napanood niya yung video ko dun sa Abra, kaya na-recognize niya tayo. Shoutout po. Nakakita na ba kayo ng gantong saging? Napakahaba oh. Doon yung pinakadulo niya. Ilang dangkal kaya ito? Dangkalin natin ha. Pero maliit na bunga ito ng saging. Parang yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dangkal mga brother. Ganyang kahaba yan. Tayuan na natin. Mukhang sementadong rough road na dadaanan natin na to. Wow! Woohoo! Pakaliwa. Sitio Pading. San dito? Nambalan. Ganda. Ganda ng daan mga brother oh. Ang lilim. Woohoo! Ay mga brother, dito na tayo sa It's cool to be in Nambalan. Sa Ilog? Sa ilog. Oo. May kasama po kayo. Ako lang mag-isa. Tsaka yung kulay ng ilog niya hindi pa talaga brown kasi nga nag-uulan. Usually nagiging brown yan. Pero ngayon malinaw. Malinis pa. So anyway, kung gusto ko daw makakita talaga ng falls dito sa Mayantok ay pupuntahan ko daw yung Kayasan. Ang problema sa Kayasan, kailangan mo maglakad ng 2 hanggang 3 oras. Rough road na dito. Ayayay. Ayayay. Itong mahirap dito kasi hindi mo kita yung dadaanan ng gulong mo eh. Hindi mo matansya kung malalim ba o ano, madulas o ano. Alrighty. Woohoo! Anong level na ba ang hirap ng daan dito? Mukhang pahirap na level to ah. Ano to, Super Mario? Wow! Wow! Holy moly! Super Mario and Brothers! Alright. Calma amigo, calma! Woo! Alright. Ito lang ba yun?
So tayo lang mag-isa rito ngayon. Uy, ang lakas ng agos. Nakakatakot. Yan na nga pala yung bato rito, yung malaking bato na laging na-feature sa mga vlogs na pumupunta rito. Dahil nga weekday ngayon, walang katao-tao dito. Ingat kayo rito, may lumot na yung bato, madulas yan. So, mga brother, oh, paano ka na maliligo dyan? Pwede tayo magpaanod. Tapos hanggang sa baba, kaso nga lang, pag nagpaanod tayo, mapapagod lang ulit tayo, paakyat, babalik dito, papaanod ulit. Sarap naman dito. Sa ilalim tayo ng puno ng balete. Oh yeah. Oh, dito lang tayo sa gilid. Para hindi siya masyadong malakas ang agos. Ito sa gilid ko saan ako naligo dyan. Malalim na po yan, hanggang dibdib na po yan. So gilid pa lang yun ha, how much more doon sa gitna na. At saka yung ambience na ito, hindi mo isipin na sa Tarlac ka lang eh. Diba, napakalapit lang na ito. Pero yung ambience niya parang napakalayong lugar. Parang nasa gitna ka ng Sierra Madre, nasa gitna ka ng Cordillera. Parang ganoon yung vibes ng lugar na to mga brother. Parang tree house or tree house nga siya kasi nakakabit siya dito sa kahoy na to. Ganda, ang relax din mga brother. Yung mga aso, parang mabait naman yung mga aso, hindi nakahol. Kakaiba itong mga aso dito, sanay na sa bisita. Hindi man lang kumakahol. Alright guys, so tara na. Next destination natin, Calao. Again guys, yung mga falls na nandito sa Mayantok ay mahirap daw puntahan sa ngayon. Welcome Calao daw. Okay. Okay.
to, Eco Park. Napansin nyo kanina yung kalsada, ang lapad. So pinasadya talagang paluwangin to para sa mga bibisita dito. Wow, eto malapad to na hanging bridge, kaya wala kayong dapat ikatakot. Wala lang. Alas, sumasayaw na. Hindi, malapad siya, malapad. Tsaka maraming brace, kaya hindi kayo matatakot dito. Kaya may falls daw dito. Meron daw falls. Awan? Sabi meron falls dito kaso mababaw lang. Ayo bang Airby? Yeah. Oh, waterproof naman ang ating sapatos. Kaya okay lang. Pwede nga motor, oh. May truck dito na motor eh. Pwede. Pwede kung malakas ng loob mo. Isabak si Dominar dito. One mistake lang ni Dominar dito, gulong tayo dito eh. Pero kaya-kaya. Kaya-kaya daan na to. Ayun, medyo malapad-lapad pa ngayon dadaanan kumpara dun sa ilog. Mas aayawan ko pa ang river crossing kaysa mga ganyan. Matarik siya pero hindi siya sobrang tarik. Itong tikarayan. Gigi tikarayan, surutag. Kabila pala yun. Wrong way mga brother. Dapat pala sinundan natin yung ilog dun sa baba kanina. Ito daw yung susundan natin ilog. So siguro dadaan tayo din sa gilid niya, paakyat papunta dun. Kung yun ang gagawin natin, masaklap kasi naka-riding shoes tayo, hindi tayo pwede dyan. Next time na lang to. Wala na, hapon na rin naman. Okay. So shoutout nga pala kay sir. Meron tayong natanungan na nanonood pala sa atin din. Mag-alas 4 na mga brother. Time check natin 3:59 na, actually isang minuto na lang. Mag-alas 4 na. Okay lang, nagabihin tayo dito. Walang problema kasi malapit lang naman ako rito. Ang problema kapag inulan tayo galing sa bundok, kasi meron pang part daw yun, daan na yan na hindi pa sementado. So baka mamaya madulas. So doon tayo mang problema. Imbes na happy chill ride, naging adventure ride na. Ayan ang pupunta natin mga brother, sa bundok na yun. Actually mula rito kitang kita na natin yung Sitio Duweg. So pangalawang beses ko madaanan tong daan na to nung pumunta ako ng Kanding Falls. Pinaka-the best yan, mag sunset tayo doon. Meron pa. Hindi bigat na nga na-disgrasya tao, no? Tatay lang. Untak tibigat sir, pati pawid daw. Nagshota? G driver tina ako. Ori aji pa sir, nakapanakas daji iman na. Pareho da? Alright guys, nga pala, doon sa kanan na yan na yung papuntang falls, Kanding Falls. Galing na ako dyan actually, pero matagal na. Ilang taon na rin yung nakakalipas. Ayan. Sabi sa akin ni kuya, may na-disgrasya ditong NMAX kaninang umaga lang. Magshota. Parehong bali ang kamay. Loose brake daw. Nawala ng preno yung NMAX nila. Ang tanong, gaano kahaba yung ginagawang kalsada rito? Napakaganda, solid mga brother itong bundok na to. Oops. Ito yung rough road mga brother. Kung ganito lang yung pagka-rough road, okay lang yan.
Ganda mga brother, oh. Ganda ng view dito. Part na yata yun ng mga tarim eh. Mga loose na buhangin na to mga to. Whoop! Holy smokes! Whoops! Sumasayaw yung gulong ko. Mukhang kailangan natin magbawas. Whoops! Ay, oo. Medyo mahirap-hirap nga to mga brother. Kasi merong, ayan oh, pati si kuya nadudulas dun. Ay, oo, mahirap nga to brother. Kasi malalaki yung rat, malalaki yung nadaanan ng tubig, malalaki yung uka niya. Whoops! Loko na. Matindi-tinding primera to. Ayan na pala yung sementadong daan mga brother. So okay na to. Problema na ito mamaya pagbaba na naman. Timangguyub Falls. Ayun pala, Timangguyub. Papunta rito sa part na to. Rough road pala uli rito. At masaklap din dito mga brother. Kala ko yun lang yung rough road, pati rito pala. Nahulog ang karga ni kuya. Ako po. Parang rough road na to all the way ah. Mukhang kumukuli-kulimlim na. Naku po, ito lang talaga pag inabutan tayo dito ng ulan. Hindi to biro. Sa bababaan natin, tumbling tayo dun. Grabe si kuya, naalala ko yun sa may sitio bag. Yung binuhat kong ganyan na binubuhat nila, napakabigat. Puso na saging. Hindi ko kayang buhatin, pero yung si kuya, naalala ko, kaya niyang buhatin. Maliit pa yun ha. Mga 4 feet lang siguro siya, pero kaya niyang buhatin. Duweg High School, may high school pala rito yo.
So ito na yung view deck mga brother. Tignan natin. Ayan o nga, no? Tanaw na natin. Naririnig nyo ba yun? Yung kumukulog na. Naku po. Naku po talaga. Huwag kang umulan. Parang awa mo na. Ito na yung view deck mga brother. Kaso na tatakpan ng matatangkad mga punong kahoy dyan. Kaya hindi natin masyado makita. Kahit dito hindi natin masyado makita. Pero tanaw mo pa rin yung malaking chunk nung sa baba. Grabe dyan, no? Di ba? At saka parang ano to, nakasentro na rin sa development tong lugar na to. Kasi pansin mo yung mga magagandang building na rin dito. Katulad na ito, ang basketball court nila maganda rin, no? Di ba? Covered court yan mga brother. Yan po. Pag motor po, pwede ka pong makapasok. Sige, thank you. So, alam mo ba kung ilang residente yung mga nandito? Nasa 130 po. Dito lang po sa amin sa resettlement. Pag dun po, pagka nasa 200, 300 po. 300. Ah, resettlement pala to. So separate yung Opo, separate po yung resettlement. taga-Duwig mismo. Kuwait po ng pinatubo po. Oo, dati, oo. Kaso po nahaluan po siya ng Aberlang dito. Oo. Dalawa po yung ano ng, dito sa resettlement po dalawa po. Yung Aitas sa Aberlang po. Ayan si ate. So yan, nakwentuhan tayo tungkol sa brief history kung bakit sila nandito at kung bakit halo-halo yung mga tao rito. So yung mga Ilocano na mga taga-ibang lugar, Labnoy, halimbawa, parang gayon na Mayantok, na may mga residente doon na nilipat din dito. Aberling daw tawag. Subukan nating makapunta sa Kapya Kental na. Uy. May nakaparking naman kasabay natin. Dito na tayo sa Kapya Kental na. Dito sa Sitio Duweg, San Clemente, Tarlac. Kapya Kental na, Ilocano words yung mga yan. Kapya means ano nga to? Peace. At saka tal na naman ay order. So peace and order. Kung iyon pong ibig sabihin yan. Kasi salita nila rito Ilocano kasi. Karamihan yan. May mga pine trees oh. Ang agoho tree yata itong mga to, mga brother. No, gusto ko sana magkape dito eh. Kaya ako may nagbibilan ng kape. 20 pesos entrance fee. Okay. Ayun nga, tanaw na no. Wow. So kitang-kita ko mula rito yung daan. So ito yung coffee shop yata to dati, pero sinara na. Saradong ata. Hindi, teka lang, naka-open eh. Hindi pasok tayo. Hindi. Sarado. Ayan, sarado. Maganda ka sana kung gawing coffee shop to, para may tatambayan ng mga bibisita rito, di ba? Nice. Halos kapantay na to ng bundok na to. Hi mga brother, tara na.
Kasi ewan ko naririnig nyo sa camera yun, sobrang lakas ng dagundong. Sobrang lakas ng dagundong ng mga kulog. Tara na, baka ulanin tayo. Nakita nyo naman yung daan kanina, so baka mahirapan tayong bumaba doon. Woohoo! Alright, here we go. Oh, lalaking bato mga brother. Naging adventure na yung chill ride natin na. Pa chill ride pa ako nalalaman kanina eh. Yan ang itim na mga brother, kita nyo sa unahan natin. Holy moly. Oops. Ayan na yung maitim na ulap. Malapit na. Ayan o, kita nyo sa langit. Nangyari dito? Uy. Sa gitna tayo ng rat dumaan. Meron pang dalawang rough road dyan sa unahan mga brother. Eto na, umambon na nga. Tragis ako kung kita nyo sa camera. Ito pa naman yung pinakamalala dyan sa unahan. Ay. Please don't do this. Don't do this to me. I beg you. Oh, I'm begging you. Na. Kaya pa. Bully natin. Paparating pa lang yung ulan. Paparating pa lang. Alright. Oh, kalma amigo. Alright, kalma. Don't rush it, man. Don't rush it. Ito yung rat niya, malalaki. Natatakpan ng ulan yung helmet ko, taglit lang. Tanggalin ko na nga lang. Taas ko lang helmet. Ay, humina ng konti yung ulan. Ambon na lang siya. Ay, hindi pala, mas malala pa si taas pala kaysa dito. Pero kanina nung inaakyat ko to, parang sobrang lala niya. Pero hindi pala. Mas masaklap pa sa taas. Ay, buti na lang. Banda rito, pagkalagpas natin dyan, wala na mga brother. Hayahay na rito. Walang yan nga, tamang-tama lang yung timing natin na pagbaba. Saktong-sakto, nakasalubong natin yung ulan dyan. Ito na, lumalakas na. Okay. Yung rough road dito medyo banayad na eh. Naisip ko tuloy kanina yung sinabi ni kuya na may na-disgrasyang naka-NMAX dito magjowa. Alright, dito na tayo sa baba. Maganda yung timing natin pagbaba dahil saktong-sakto dun sa last or pangalawa sa last na babaan na rough road ay dun tayo nabutan ng ambon. Saktong-sakto naman pagkalagpas natin mismo dun sa rough road, dun na lumakas yung ulan. Perfect timing mga brother. Yung chill ride na sinasabi ko, hindi na chill ride, naging adventure na siya. So ngayon sobrang lakas ng ulan. Lakas ng ulan. Kaya nasabi ko malapit lang naman ako rito, kaya hindi naman ako masyadong problema kung sa layo lang ng biyahe ang pag-uusapan. Sabi, buwis buhay yung pag-akyat dyan. Nandito na tayo sa San Jose, hindi daw umulan dito. So anyway, upo-upo lang ako dito saglit. Papanoorin natin yung natitira pang part ng sunset. Insane man. Dito palapit na rin yung maitim na ulap dito. So malamang uulanin natin mamaya lang. Sa likod natin nakikita nyo yun, may pailaw na yun. Yan yung Limyak Park mga brother, yung pinuntahan natin nung nakarang araw, yung sa last video natin dito sa San Jose. Dito ko na muna tatapusin tong vlog na to. Maraming salamat sa pagsubaybay. At kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and subscribe. Mike TV signing out.